Biancy, makinig ka Biancy. Binok ko talaga ito para sa'yo. Hi everyone! Good morning, good afternoon, and good evening sa ating lahat sa iba't ibang panig ng bansa. So, it's me again, Ka-Foodie Mix Channel. So, ngayon is magre-reaction tayo sa live ni Kalinga Prab. So, bago tayo magre-reaction guys, i-shoutout muna natin ang ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalinga Prab, and Kalingap Edo. Please subscribe their own channel and manood po tayo ng uploaded videos nila para po makatulong tayo sa kanilang mga beneficiaries. And please, don't skip ads yan. And follow na rin ang aking channel and pa-subscribe na rin po yan. So, and manood po din tayo ng aking uploaded videos, guys. Yan. So, salamat sa inyong lahat sa tumatangkilik ng aking uploaded videos. So, ayan guys. So, heto guys is may kinuha po tayong video clip kay Kalinga Prab. And ito po is pakiusap niya po. Yan, nakikiusap po si Kalinga Prab sa mga sponsor. At may nasabi po siya. So, panoorin po natin itong video clip na kinuha ko. Guys, ito po. Asher na lumalabas ko, alam nilang mataas ang views ng Etsy. Oo nga po eh. Mga 1 million na guys. 1 week, 1 million ang part 63. Grabe guys. Yun na nga po ay ano, marami po yung mga, sa totoo lang walang problema talaga sa Etsy. Pati sa family niya walang problema. Kami po ay okay, no? Hindi ko lang alam kung bakit saan nanggagaling yung mga yan. Kaya hayaan na po natin yung dalawa, ano. Kung may mga sponsors man, dapat ay alamin natin yung boundaries natin, no? Huwag tayong manghimasok sa buhay nilang dalawa. Ako mismo guys na tumutulong sa kanila. Hindi ko pinapakalaman yung private life po nila. Ano? Kahit si Biancy, yung private life niya, hindi po porke tayo yung tumulong is may karapatan na tayo na parang hawak na natin yung buhay po nila. Ano? Dapat matuto pa rin po tayong rumespeto. So, totoo lang, di ba? Hindi naman talaga sila humihingi sa atin eh. Tayo po yung pusang tumulong, no? Kaya yun, hindi porke tumutulong tayo, panghihimasukan na natin sila, pangungunahan na natin yung mga desisyon nila. So, yun yung masasabi ko dyan. Kasi bigyan natin sila ng huwag natin silang sakalin, no? Huwag natin silang sakalin. So, ayan guys. So, may pakiusap si Kalinga Prab sa mga sponsor. Yan. At sa mga tumutulong sa Etsy o kay Biancy po. So, yan po is ang pakiusap ni Kalinga Prab is yun nga po is we know our boundaries. So, alam po natin ang limitasyon natin as a sponsor. So, wag po tayong maghimasok. Yun nga, tama nga yung sabi ni Kalinga Prab na wag tayong masyadong mapanghimasok sa kanilang buhay. So, okay naman nakausapin, may direct contact po tayo sa kanila. Pwede naman tayong makipag-usap kasi nga, minsan is kailangan din natin kausapin yung si Biancy o si Edo dahil nga minsan is may kailangan din nating, especially kung may birthday o may gagawin na ganap kung okay ba yung schedule o ganito. So, wala pong masama yun. So, we know our limits. Sana is bigyan natin ng, alam natin ang boundaries natin as a sponsor sa mga beneficiaries ng Kalingap. Yan. So, yun nga guys, sabi nga ni Kalingap Prab na, na hindi din siya nanghimasok. Kahit nga beneficiaries niya, hindi siya nanghimasok sa buhay ni Edo at saka si Biancy. So, alam niya po yun din yung limitasyon niya. So, yun po guys. So, paalala po lahat ng mga sponsor na ganit na alam po natin boundaries. Yun. Bigyan po natin ng boundaries.
limitahin po natin yung sasabihin at huwag po tayong manghimasok sa kanilang buhay. So, ayan guys. So, at saka guys, is congratulations sa ating lahat. Lahat is late na yung pag-ano ko kasi nga is nag-holiday ako sa Malaysia. So, congratulations is another 1 million sa part 63. So, congrats sa ating lahat sa mga marathoners. So, ayan guys. So, i-post po natin at huwag tayong mag-give up sa pagmamarathon ng EDC. So, ayan guys. So, may continue itong sinabi ni Kalinga Prab. So, panoorin po natin to. No? Nakakahiya po sa bilang kalingap, diba? Nakakahiya po kung mababasa ng iba, mapapanood ng iba. Past is past, leave it that way, just focus on present. Yes, tama po. Yung present naman po nung dalawa is grabe. Kung napanood nyo po yung last episode, sila lang po yun, wala po silang kasama, ano? Wala po silang kasama, and totoo yung tawa ni Eds. Totoo yung saya niya talaga pag kasama si Biancy. Nakita ko dun sa dalawa yung chemistry talaga nila. Parang maganda talaga yung ano nila, kung sakaling maging sila man bandang huli, no? Bagay na bagay po talaga yung ugali nila parehas. Kasi si Biancy napaka-matured eh. Matured si Biancy talaga. Wala, parang age niya is nasa 20 plus na. Para sa akin. Oy, suhin yung kabaitan ni Edu. Diba? Kaya, huwag nyo na pong idamay ang EDC. Kung may problema kayo sa sponsor, huwag nyo nang i-thumbnail ang EDC. Huwag nyo nang i-topic si Edu at si Biancy. Kasi okay sila eh. Okay po sila. So, ayan guys. So, yun nga, sabi ni Kalinga Prab na kung napapanood po yung ano guys, kasi nga, nakakahiya naman talaga yung mga nakakabasa o nakakapanood o yung, lalo yung mga anti-kalingap na nag-aaway-away tayo o mairingan sa mga beneficiaries o masyado tayong magulo sa kalingap. So, yan po is, yun po sana ang iwasan natin. At saka yung ano guys, is iwasan po natin na masyadong magulo sa EDC. Yan. Kasi napapansin ko talaga ito guys is kada viral o maganda ang views ng EDC is may ganito pong lumalabas mga issue. So yan guys, so at pakiusap din ni Kalinga Prab na ano na kung may problema po tayo sa mga sponsor is wag niyo na po natin talakayin o i-thumbnail ang EDC o Biancy. Yan guys. So yun po ang pakiusap ni Kalinga Prab para hindi na po masyadong magulo. Yan. At saka kung napanood nyo po yung whole uploaded videos niya po is nag-message po yung ex ni Kalinga Edo kay Kalinga Prab. So yan po is itigil na po natin yan at huwag na nating idamay. So, yan is, nakita nyo naman yung bagong uploaded videos na part 64 guys. So, yan is sila lang talaga at nakita natin yung chemistry talaga itong dalawa guys. So, bagay na bagay talaga sila ito. Biancy at saka Edo, yan. So, I hope na may patutunguhan itong love team nila guys. So, pero wag po tayong magmadali kasi nga is bata pa si Biancy. So, pero alam naman po natin na yung body language nila is may something talaga. What you see is what you get na lang po guys. So, hintayin po natin na umamin sila kung ano po yung status nila and wag po tayong maging yan nga guys, magmadali. Yan, wag po natin pagmadali guys. Hayaan po lang muna natin. Enjoyin po muna nila yung pagkadalaga at pagkabinata, yung single nila, yung dalawa. So, pero alam naman natin guys is, yun nga, ang sabi ko nga, what you see is what you get. So, alam po naman natin ang mga galawan ng EDC is may something wrong talaga as malakas po yung chemistry nila guys. So, yan po ang pakiusap din ni Kalinga Prab na wag na nating palakihin o kung may problema tayo sa mga sponsor, wag na lang natin reactionan o i-thumbnails ang
EDC. Yan. So guys, so ito na yung tatalakayin natin ang main kung pupunta pa, makakasama ba si Beyonce sa Hong Kong. So ito guys. Pwede naman po makapag-usapan ng teacher tungkol sa immersion or GD ni Beyonce. Yun na nga po sana. Sana naman po talaga yan. Kaya Beyonce, makinig ka Beyonce. Binok ko talaga ito para sa'yo. Dapat sumama ka. Yan pang-usapan. Oo nga po eh. Kasi kung wala si Beyonce, di kami tutuloy doon. Di kami tutuloy sa Hong Kong. Masayang na yung pera na binuk ko. Nasa ano rin yun. So, yung hotel pa plus yung ticket. Nasa 300k siguro yung lahat. O 200. Umat na po ako. Marami kasi kami. So, ayan guys. So, yun nga is may problema talaga sa ni Beyonce guys, kasi nga natapat yung flight po nila, yung papunta po yung sa Hong Kong at yung binok ni Kalinga Prab po is hindi po pwedeng guys, hindi po pwedeng i-cancel na yung flight nila guys, kasi nga is natapat daw yung 2 days sa flight, sana is flight nila papuntang Hong Kong. So sana is yun nga is mapakiusapan nila yung teacher na kung pwedeng i-add ba makapunta o payagan sa papuntang Hong Kong. Sayang naman talaga guys, kasi nga sabi nga according to Kalinga Prab is ang ticket po nila saka plus yung hotel is less than 300,000 kasi po marami po sila. So sabi niya is 2 to 3k, o sabi na lang na 200 to 300k po yung nagastos nila pa sa booking sa ticket and hotel. So ayan guys, so kung hindi daw makakasama si Beyonce, hindi na lang daw sila pupunta, kasi nga is para po sa EDC ito, at alam po naman natin na itong trip ng Hong Kong is sa EDC po. Ito po yung treat po nila sa anniversary po na sana nila na hindi natuloy sana sa Singapore. So ito po yung Hong Kong trip po yung pupuntahan nila. So ayan guys, so at sabi ni Kalinga Prab is ito po yung pakiusap niya kay Dr. Love para po payagan si Beyonce na makasama sa Hong Kong. Ito guys, panoorin po natin. Aircon. Yan, aircon pa Doc Love. Pero seryoso ako Doc Love. Magdala ka ng ng electric fan, tapos mag-donate ka sa school. Seryoso yun Doc. Hindi yun biro. Pwede mo nang i-vlog, content mo na rin yun. Pagpaalam mo sa teacher, may dala kang electric fan, content na rin yun. Pero dapat isama mo si nanay, no? Ganito, ang pakiusap mo, ang ipakiusap mo Doc, kung pwede na yung schedule ni Beyonce sa sa OJT, pwedeng mauna na, or pwedeng kasi parang masasako pa ata yung araw na nandun tayo sa basta kayo nang makipag-usap. Kung kailangan ako, pupunta ako doon. Kailangan natin ng letter. Ayan mo, pagawa kong letter kay Kuya Jens. Magawa kong letter kay Kuya Jens. Magaling si Kuya Jens magawa ng letter. So, ayan guys, so yun nga is inuutosan ni Kalinga Prab si Dr. Love na asikasuhin po yung problema ni Beyonce. At sabi nga ni Kalinga Prab, para lang pakiusapan yung teacher, magdala siya ng aircon, electric fan o printer po para payagan po si Beyonce na makasama sa Hong Kong. At guys, isama niya din si nanay o tatay na para makipag-usap sa principal o sa teacher para payagan po si Beyonce. Kung kailangan po ng help is pupunta din daw si Kalinga Prab kung may problema. Yan. So kung kailangan o gagawa po sila ng letter, excuse letter po yan, at papagawa niya kay Kuya Jens. So ayan guys, sa kung napanood nyo po yung buong live is pwede naman po si Ate Edna o at Kuya Bal. Yan, at ginojoke niya din at sa buong vlog po yun guys. Hindi ko na rin nakuha na
para maniwala po ang teacher o principal, isama nila po si Kuya Sir Olives. Yun nga guys, so I hope guys, so hanggang dito na lang ang ating reaction videos at sana is i-pray po natin na makakasama at matuloy po sila sa Hong Kong kasi nga is lahat po is ready na. Yan, ready na po silang lahat at excited na rin siguro. Alam naman natin excited na lahat. Pati si Red Say na saka si Dr. Rob, excited na po sila. Yan, kasi nga po ay may mga sponsor po sila. Yan, sa mga air ticket nila, sa pamamasyal at saka transient. So, ayan guys, so I hope na makapunta at matuloy sila sa Hong Kong. And sana is nagustuhan nyo itong reaction videos ko guys. So, God bless and Gong Si Fa Chai. Yan. So, hanggang dito na lang ang ating reaction video. So, bye-bye!